Hello, good evening, brothers and sisters in the Lord. Kumusta kayo? Narito tayo sa unang linggo ng Nobyembre. Mabilis ang mga panahon at malapit na matapos ang 2025. Tayo nagpupuri sa Panginoon at tayo narito pa. Tayo nagpapatuloy na makikinig sa Kanya. Patuloy na magsamba at susunod sa um, journey natin sa ating buhay Kristiyano. Tayo muna yung manalangin pang pagpalain ng ating pangangaral muli ng salita ng Diyos. Our God and our Father, we commit to you once more this word that you will speak to us, this word that we will study. We pray for grace of wisdom to fill our minds that we may receive and understand every truth, every issues of our study. We praise you that you are with us and you will be with us all throughout this message that we will study and speak. Pagpalaan niyo kami, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. I wish you had a very successful and happy anniversary last week. And panalangin niyo ako kasi medyo hindi na malakas ang aking pangangatawan. Maraming nararamdaman sa mga panahong ito na malapit tayong mag-70. Pray for my health. Sa nakalipas na linggo, 2 linggo pinag-aralan natin ang Ebanghelyo. At sa inyong anniversary, ating tinalakay ang mga dahilan na dapat hindi tayo mahihiya sa Ebanghelyo. I am not ashamed of the gospel. That was the declaration of the Apostle Paul. Magpatuloy natin ang pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo. At ngayon ating pag-aralan ang tungkol sa ating paghahayag sa Ebanghelyo. Tingnan natin ang mga hadlang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Isa sa ating malaking tungkulin bilang Kristiyano na ganapin natin dapat nating isagawa itong pagpapahayag ng Ebanghelyo. Hindi ito maliit na bagay, ito isang malaking bagay na ating pagtuunan dapat ng pansin. Sapagkat sa pamamagitan ng Ebanghelyo tayo nangaligtas, tayo nakakilala sa Panginoon. At ganun din ang kalooban niya sa atin na ating ipahayag ito. Sinabi nga nung ating last year's anniversary na believe in the heart and confess with the mouth. Diba? Sumampalataya tayo sa puso at magpahayag sa ating bibig. Yan nga ang sinabi ni Jesus in Matthew 12:34. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ano man ang nagpuno sa ating puso, yan ay lalabas sa ating bibig. At yan ang Ebanghelyo dapat, ang magpuno sa ating puso na dapat lalabas ng lalabas sa bawat panahon na tayo'y magsama-sama upang kainin at inumin ang
mga bagay at tungkol sa ating Panginoon sa kaniyang hapunan. Sinasabi ng Korinto 11:26 na ipahayag natin siya hanggang sa kaniyang pagdating. Ano ang mga hadlang, mga kapatid, na hindi ka nagpapahayag sa Ebanghelyo? O kahit sinong masasabi nating Kristiyano. Ano mga dahilan ng maraming nagsasabing Kristiyano na hindi sila naghahayag, hindi sila nagpapahayag, hindi sila sumunod sa pagpapahayag, sa pagbukas ng kanilang bibig sa Ebanghelyo? Kung ganon, dapat matanggal ang lahat ng hadlang. Alamin muna natin ang mga hadlang. Maaring mas marami ka pang maisip, ngunit ako'y magbibigay lamang ng 7 hadlang na maaring siyang hadlang mo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, na maaring nagbibigay sa iyo ng problema kung paano mo may sagawa ang ihayag si Jesus, ang kanyang Ebanghelyo sa ibang tao. Kailangan nating manalangin na tanggalin ng Diyos ang anumang hadlang sa paghahayag ng kanyang Ebanghelyo. Ngunit, tanggapin mo man o hindi, may mga hadlang talaga na yan ang nagpapahirap sa bawat Kristiyano sa paghahayag kay Kristo sa Ebanghelyo. Una na hadlang sa pagpapahayag natin sa Ebanghelyo ay itong pagkatakot sa pagpahayag. Takot. The fear of speaking the gospel. May takot tayo sa mga tao. Takot na ano ang sabihin nila. Takot na tayo'y talikuran ng tao. O ano naman ang sabihin ng tao sa atin. O ano kaya ang maaring sabihin din natin sa mga sasabihin nila. Kaya natatakot tayo. Takot sa mga tao. Si Apostol Pablo sa Efesios 6:19 nagsasabi, meron din siyang takot. Meron din siyang nararamdaman na hirap sa pangangaral. Kaya sinabi niya sa Efesios 6:19, subalit para sa akin, naway pagkalooban nawa ako ng pananalita upang mabuksan ang aking bibig na nang may katapangan upang maipahayag ko ang misteryo ng Ebanghelyo. O tingnan nyo, na maipahayag daw niya ng may katapangan na mabuksan ang kanyang bibig. Ibig sabihin, marami din sa atin ay sirado ang ating bibig. Wala tayong tapang. At si Pablo ay humingi ng panalangin sa taga-Efeso na siya'y bigyan ng tapang pa sa pagpahayag sa Ebanghelyo. Meron ding takot mismo sa pagpahayag. Takot ka kasi hindi mo alam mo baka ano pang gawin, ganito, ganyan. Ang mga proseso ng paghahayag ng Ebanghelyo. Kaya si Timoteo, ay sinabihan ni Pablo sa pangalawang Timoteo 1:7, huwag ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng pagkatakot, sabi niya. God has not given us the spirit of fear, but of love and of power and of sound mind. Tingnan niyo. So, pag tayo'y susunod sa Panginoon at tuparin ang paghahayag ng Ebanghelyo, bigyan niya tayo ng espiritu ng kapangyarihan at pag-ibig. Mawawala ang espiritu ng takot. Kaya una,
itong takot. Ipanalangin natin na hindi tayo matatakot. At masasanay rin tayo. Pangalawa, pagkahiya sa pagpapahayag. Yan ang ating pinag-aralan last week sa anniversary nyo. Pangalawang hadlang itong hiya. Mahiya tayo. Parang magkalapit lang sila. Magkasama sa takot at sa hiya. Pero ibahin din natin itong hiya. Maring alam mo magpahayag. Maring nagawa mo na pero patuloy ka pa rin naghihirap sa iyong hiya. Kasi may mga tao ring mahiyain na mahirap magsalita. Ay si Pablo nagpayo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo 1:8. Sabi niya, huwag mong ikahiya. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon ni sa akin na kanyang bilanggo. Sabi ni Pablo, huwag niya ikahiya si Jesus, huwag rin niyang ikahiya si Pablo na kanyang ama na bilanggo sa Ebanghelyo. Kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo, sa kapangyarihan, ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo yan, hindi tayo mahiya dahil nangailangan nating magtiis sa kahirapan. Ito'y tungkulin natin. Nadadaan tayo sa daan ng pagtitiis sa Panginoon. Ang halimbawa ni Pablo sa ating pinag-aralan last week ay hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo sapagkat ito nga ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, hindi siya nahihiya, hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo, at handa siyang magpahayag. Tingnan nyo, halimbawa ni Pablo, hindi niya ikinahiya ang Ebanghelyo, at handa siyang magpahayag. Ang mga sumasampalataya, ayon sa 10 ng Roma, versikulo 11, ay hindi mahihiya. Hindi dapat ikahiya ang makapangyarihang Ebanghelyo. Paano natin ikahiya ang bagay na siyang nagligtas sa atin, bagay na siyang bumago sa atin, bagay na siyang pinakamahalaga sa lahat, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Ang mahiya sa Panginoon ayon sa Biblia ay ikakahiya rin ng Panginoon sa kanyang pagdating. Marcos 8:38, sapagkat ang sino mang makahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikakahiya ko rin. Ikahiya rin ng anak ng tao si Jesus sa kanyang pagparito. Pero mo sa panahong yan ay isang napaka ingrande na panahon ng pagdating ng Panginoon. Ngunit pag tayo nahiya sa Kanya, ikahiya niya tayo. Nakakalungkot. Huwag nawa mangyari nating ikahiya si Jesus. Pangatlo, ang walang kaalaman o hindi marunong magpahayag. Yan. Hadlang sapagkat may mga taong walang kaalaman at hindi marunong. Siguro hindi nag-aral, hindi marunong magpahayag. O tinuruan pero hindi natuto. Tinuruan pero hindi natuto. Kaya kailangang matuto. Ano pa? Walang udyok o halimbawa. No motivation whatsoever to speak the gospel. Kaya hindi natututo at hindi alam kasi wala namang halimbawa na nagtuturo sa kanya. Nung nandyan ako sa Taif, gumawa ko ng halimbawa sa inyo na nangaral ako doon sa mga driver sa isang lugar. Isang buwan tayo doon. So, sobra tayong nangaral, nagturo. At naway natuto kayo. Hindi pa nasubukan din ng iba. Kaya nahirapan sila. May hiya, may takot. At ipanalangin natin, kagaya ni Pablo, ang isang espiritu ng
pagtanggal ng hiya at takot at ipanalangin natin na maging marunong tayo at magkaroon ng kaalaman na tunay. Kung ano man ang naunawaan mo sa inyong pagkilala sa Diyos, ganun din ang ipahayag mo. Pangapat, walang paghahangad o pangitain o pananaw. Walang paghahangad, pangitain o pananaw na magpahayag. Nakalungkot naman ito na dahilan. Ang dapat lahat ng Kristiyano ay may pananaw, mayroong paghahangad, may pangitain. Ay sabi ng Kawikaan 29:8, kung saan ay walang pangitain, where there is no vision, a nation perish. Kung walang pangitain, ang mga tao, ang bansa ay masasawi. Where there is no vision. Kaya kailangan natin yung pangitain. Vision for the gospel. Vision for God na tayo gamitin niya. Meron ka bang ganun? Naisip mo ba na kailangan kang magpahayag sa iyong bibig sa bagay na pumasok sa iyong puso na ebanghelyo? Yan ang pagpapatunay ng iyong kaligtasan at pananampalataya. Walang hangarin sa pagtupad ng pagpapahayag sa sariling kaligtasan. Alam nyo, ang ating pananampalataya ay ang ating kaligtasan na pumasok sa ating puso. Nung binuhay tayo ng Panginoon sa pangalawang kapanganakan, ay nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. At kailangan natin siyang ipahayag sa ating bibig. Panglima, pagsuway sa utos na magpahayag. Yun, hindi lang walang pangitain, walang paghahangad. Ang iba naman ay sumusuway talaga. Ayaw ko, hindi ko kaya. Para lang yan sa mga pastor, para lang yan sa mga elder. Sino ba ako? Ganoon ang isip ng iba. Walang pagsunod, pagsuway sa utos. Ito ang mangyayari sa samantalang tayo ay hindi pa lumalago. Ang taong lumalago sa Panginoon ay talagang hindi susuway. Maaring hindi madali sa kanya ang pagsagawa ng pagpapahayag ng ebanghelyo. Ngunit sa kanyang puso ay talagang ibig niyang susundin at hindi suwayin. Suwayin ng tao ang sinabi ng Mateo 10:32. Kung ipahayag natin, ay kung ipahayag natin si Jesus, ipahayag din niya tayo sa harap ng mga anghel sa langit. Ang Roma 10:10 nagsabi, ang pumasok sa aking puso ay lalabas dapat sa aking bibig. Kailangan hindi natin suwayin ang katotohanan yan. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama sa langit. Tingnan nyo. Ngunit ang sino mang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kilalanin. Sabi ni Marcos, ikahiya. Pero dito sa Mateo, ikaila. I will reject. I will not recognize him. Ganon. Nangailangan natin ng pagsunod sa utos. Kaya diyan sa Roma 10:14-17, may mga argumento si Pablo. Paano sila makarinig kung walang magturo o mangaral? Kung susuway ka, paano sila makarinig? Kung ang mga kapatid mo hindi pa Kristiyano, kung ang mga kapitbahay mo, ang mga katrabaho mo hindi nakarinig ng ebanghelyo, ikaw ang
nangangailangang magsabi sa kanila. Pang-anim, pagka makamundo at hindi makadiyos ng mga gawa. Oh? Pagka makamundo, worldliness. The problem of worldliness. Kung tayo makamundo na, mahilig tayo sa mga makamundong bagay, mahilig lang tayo sa panonood sa ating cellphone, mahilig lang tayo sa mga bagay na palagi natin nakikita. Ano ang karamihang worldliness ngayon na papahirap ng mga Kristiyano ay ang mass media, itong internet, itong ating cellphone. Kailangan pag-isipan natin. Ay sa akin, tinanggal ko ang aking Facebook. Wala akong Facebook upang hindi na ako makakita ng napakaraming bagay. Kaya tinanggal ko. Kaya gagawa tayo ng aksyon sa buhay upang hindi tayo mapalayo sa pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay pakikinig. Kailangan tayong makinig ng makinig. Kaya sabi ng Hebreo Kapitulo 3, mag-ingat kayo. Baka may iba sa inyo na hindi na sumasampalataya. Mayroong hindi na nananalig, hindi sumasampalataya. Mayroong masamang puso na hindi sasampalataya. Ibig sabihin, hindi na nakikinig at makamundo na ang pag-iisip na sinasabi ni Santiago sa 4:4 na ang mga makamundo ng pag-iisip ay tinatawag sila ni Pablo na mga adulterous. They are committing adultery, spiritual adultery. Yung parang ipinagkatiwala mo ang iyong loyalty sa kamunduhan at hindi na sa Diyos. Ang kasama ni Pablo na si Demas ay hindi na naghayag ng ebanghelyo. Ayon sa pangalawang Timoteo 4:10, si Demas ay iniwanan ako, ay pumaroon sa Tesalonica. Doon siya naging makamundo dahil sa sanlibutan, sabi ni Pablo. Demas has left me and has gone because of the world and has gone to Thessalonica. Mas pinahalagahan niya ang tamis ng sanlibutan. Yan ang sabi ni Pedro sa unang Pedro 2:11 na ang ating pakikipagtunggali, pakikipag-away sa ating laman at sa sanlibutan, ay isang problema, siya struggle deep in us, na pag yun ang naghahari at may makalaman, babalik tayo sa mga dati nating hilig. Paano tayo makapagsabi ng ebanghelyo? Kaya ang pagiging makamundo, hahadlangan tayo, hindi tayo magpahayag. Kailangan tayong spiritual, kailangan tayong malinis, kailangan tayong nagpakabanal at makadiyos upang makadiyos rin ang ating ihahayag ang ebanghelyo. Pang-7, kung katapusan na natin, mayroon pa namang iba, pero ito lang ang 7 ang atin. Mahina na disiplina sa salita at sa panalangin. Ito, isang malaking hadlang sa paghahayag ng ebanghelyo ay mahinang disiplina sa salita ng Diyos at sa panalangin. Bihira ka magbasa ng Biblia mo or hindi ka nagbabasa. Alam mo, ang ebanghelyo ay salita ng Diyos. Kung gusto mong gamitin ka sa pagpapahayag ng ebanghelyo, kailangan kang magaling sa iyong disiplina sa araw-araw ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At kasama sa panahon sa salita ng Diyos ay ang panalangin. Hindi dapat maghiwalay ang salita ng Diyos at panalangin. Kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin tayo. Kapag tayo ay nanalangin,
naroon din ang salita ng Diyos na ating ipinapanalangin. Ang mga apostol sa Gawa 6 ay may problema at nangailangan sila ng mga diakono, mga taong tutulong sa kanila sa gawain, lalo na sa mga nangangailangan ng pagbibigay sa mga panahon yon ng mga pangangailangan. At pumili sila ng mga tao at huwag nilang iwanan, sabi ng mga apostol, ang panalangin at salita. No? Sabi ng 6:4 ng Gawa, subalit ilalaan namin ng patuloy ang aming mga sarili sa panalangin at sa gawain ng salita. Sa pag-aaral ng salita at sa gawain ng salita. Kaya ang pangangaral nila ay dahilan sa pag-aaral nila, dahilan sa kanilang pagbubulay-bulay. Kailangan natin ng disiplinang patuloy. Nagpapalakas sa atin ng salita araw-araw. Kinig tayo. Bawat umaga, dapat tanggapin natin ang mga gabay ng Diyos sa ating mga gawa sa araw upang tayo palakasin, upang tayo gabayan. Kaya ito mga kapatid, ang mga hadlang sa ating paghahayag sa Ebanghelyo. Maaring sabihin natin hindrances of witnessing or hindrances of evangelism. Mga hadlang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Una, pagkatakot. Pangalawa, kahihiyan o pagkahiya. Pangatlo, walang kaalaman o hindi marunong na magpahayag. Kailangan nating matuto. Walang paghahangad o pananaw o pangitain. Kailangan natin ng pananaw at pangitain. Pang-apat, pang-lima, pagsuway sa utos na magpahayag. Huwag tayong susuway. Dapat tayong susunod sa tungkuling ito, sa hamon na ito. Pang-anim, pagkamakamundo at hindi makadiyos sa mga gawa. Kailangan natin ang talunin ang kamunduhan sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-aalay ng ating buhay sa Kanya. At tapusan, mahina na disiplina sa salita at sa panalangin. Kailangan natin pagsisihan ang kasalanan ito. Na ang Kristiyano dapat ay matatag, lumalago sa palagihang pagbabasa, pagbubulay-bulay, pag-aaral ng salita at panalangin. Sa ating paghahayag ng salita ng Diyos, nangailangan tayo ng matatag na pamumuhay sa salita at sa panalangin. Ay pinagpapala kayo sa ating mensaheng ito. Tayo'y manalangin. Aming Panginoong makapangyarihan, turuan niyo nawa kami na maging matapang sa aming paghahayag ng inyong salita. Tanggalin ninyo ang aming mga takot at aming mga hiya. Kung hindi kami marunong, turuan nyo kami. Palakasin nyo kami. Gawin nyong matatag kami sa tungkuling ito. Gawin nyong magaling kami, marunong kami sa gawaing ito ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Salamat sa inyong biyaya, sa inyong salita, sa inyong pagtuturo sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Naway pagpalain ang inyong pagsama-sama at pagsamba sa araw na ito. Hanggang sa sunod nating mensahe sa sunod na linggo.